Energy FM. Same, pero iba. 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Good morning, baby Toby! Uy, kamusta naman ang iyong umaga? How are you? Napaka-maayos naman so far. Okay naman. Buti Thank you, naman. Lord. Oo. Ang tulog mo, kamusta? Buo naman bang 8 hours? Hindi. 5 hours o 4 hours yan. Ako, buong 8 hours. Panis! Ikaw na talaga. Oo, nakakabuo na ako ngayon ng 8 hours. Pero ayun, parang inaantok pa rin ako. Kasi nga, 8 hours. Ay nako, yun yung nakakainis eh. Buo naman yung tulog mo pero inaantok ka pa rin. Ito ba yung nag-i-indicate na tinatamad ka lang pumasok talaga? Hindi. Tamad ka lang talaga. Hoy, alam mo, Hoy. yung iba nating listener, kapag sinasabi natin na tamad talaga ako, iniisip talaga nila tamad talaga ako. Eh kasi... Napupulyot ng utak nila kamo. Hindi. kasi... Hindi naman ako tamad ah. Hindi tayo pwede magsinungaling eh. Hindi naman ako tamad ah. Eh ano lang. Hibernating mode. Ganyan. Siguro ganun, pwede. Nakakaloka. Eh, minsan din naman kasi, di ba, kapag malamig ang panahon, talagang nakakatamad talagang kumilos, no? Hoy, Toby, malamig o mainit ang panahon, ganyan ka na. Hoy, hindi naman. Oo. Medyo oo. Di ba? Ganun. Sinasabi ko sa iyo eh. Pero alam mo, kapag kailangan ko naman maging masipag, nagiging masipag naman ako. Oo naman. Oo, di ba? Pag kinailangan lang talaga. Pero kapag hindi naman, Kapag- edi tamad. Kapag may memo, kapag may suspension, ganyan. Uy, grabe, huwag ka naman ganyan. Di Hindi. pa ako nasuspend. Oo. Huwag ka maingay. Ay, hindi mo ba alam? Oh my God! Na-joke lang. Anong nagawa ko? Wala, ikaw naman. Ma'am joke Ems, lang. oh. Joke lang. Si Lindsay po, ayan. Oo nga. Hi po sa inyo dyan sa likod. Yung mga Hello. nanonood sa atin dyan. Yung ating accounting department. Yun. Yan, HR department. Accounting, hello po sa inyo. Baka naman po. Ipatiin din po natin yung mga nakikinig dyan sa Sisu. Hello po. Kamusta Uy, kayo hello po. dyan? And especially kay Ma'am Becca. Ma'am Becca, hello po. Kay Ma'am Becca. I miss you, ma'am. Hi, Ma'am. Oh, diba? Love you po. And kay Ma'am Venus. Ma'am Venus. Ma'am Venus. Baka naman, Ma'am Venus. Ano po si Ma'am Venus? Siya yung nagre-release ng ano na. Ma'am Venus, baka naman. Ma'am Venus, birthday ko na next week. Ma'am Venus, wala na po akong pera. Ma'am Venus. Ma'am Venus. Anyway, so ayun na nga, malapit na naman tayong mag-weekend, DJ Lindsay. Oh! Ano na naman ang balak mo ngayong weekends? Grabe, Thursday pa lang. Nasa weekend Siyempre, yung isip dapat mo. utak natin weekends kagad para motivated tayo. Hindi ka naman dyan. Oo. Nagtatrabaho ako sa weekends. Napakasipag mo naman. Hindi, wala tayong pera. Kaya kailangan natin magtrabaho dahil magbe-birthday tayo next week. Oo nga pala, birthday mo naman, lilibre ka na. Oo, wag ka mag-alala. I will share my blessings. Hihintayin ko yan. Nung last year, longganisa, ngayon naman ano kaya? Ano Parang- na lang? Fried rice na lang, wala na lang. At saka itlog na lang. Hoy, magtipid-tipid tayo, Toby. Superfood ang itlog. O dapat gustuhin mo yon. Hindi, gusto ko ng since minsan ka lang naman mag-birthday, once a year lang naman, Oo. gusto ko samgyup. Ano ba yun? Eh, paano yun? Hindi naman ako mahilig sa samgyup. Eh ako mahilig ako. Uy. Mag-adjust ka para sa akin. Hoy! Kapal ang mukha mo. Eh, mahilig ako sa mga kakanin, ganyan, sapin-sapin. O, yun ang kakainin mo Uy, sa nami-miss birthday nyo ko. sapin-sapin. Oo. Kasi dati kasi may nagtitinda doon sa Cavite. Apakasarap. Apakasarap. Apakasarap talaga. Sing sarap ko. Hoy! At saka mo. Yan, high five. Yan, nice. Careless naman dyan. Hello po sa inyo. Ay nako, since Throwback Thursday nga ngayon, DJ Lindsay, meron kanina nag-comment sa akin. Anek, boom. Na-elate ko nga lang talaga siyang nakita kanina. So ngayon, ang tanong niya sa akin, naaalala mo pa ba yung first love mo? At may connection pa ba kayo ngayon? O ngayon, itatanong ko yan sa'yo ngayon. Naalala mo pa ba yung first love mo? At may connection pa ba kayo ngayon? First love doesn't necessarily have to be your first relationship, di ba? Pero siguro nung time na yon mahal ko siya. So sige, siya na lang yung first love. Oh, sige, Hindi kasi siya na lang. parang ang unfair kapag nakarelasyon mo tapos di mo mahal, we. Oo nga. Di ba? Yes! Oo naman, may connection
connection pa din kami hanggang ngayon. Oo, walang pag-iimbot. Oo, okay kami actually. Yung connection na yun, anong connection? Anong klaseng connection yun? Nag-uusap pa ba kayo? Civil, magkaibigan na hindi nag-uusap. Okay. Ganyan. Kasi ang tagal na, high school pa lang ako nung first relationship ko eh. Second year or third year high school yata ako. Okay. Ikaw ba? Ano ba sinagot mo kanina? Hindi ko pa nga nasasagot niyo yung pangalan eh. Ay, ganun ba? Oo. So ano? Kasi nag-comment siya, patapos na ako magsalita noon. So Oo. hindi ko nasagot. So ito naman, ang sagot ko naman, oo, naalala ko pa rin siya. Oo. Tapos, wala na kami connection. Wala na. Ito ba yung niloko? Hoy, hindi. Anong niloko? Ikaw yung niloko niya, tama ba? Hindi naman niloko, basta yun na yun. Hindi lang kayo nag-jive. Oo, basta ayun. Ayoko nang idig ng mas deeper pa. Basta ayun, wala na kaming connection ngayon. Wala na whatsoever. Pero, pinafollow ko pa rin siya at pinafollow niya pa rin ako. Ay, okay. So, Ganon. you follow each other. Okay. Pero. So, who's the leader? Sorry. Following the leader. Sorry na. Komedyante ka Oo, masyado. actually. Tapos going back. So yun na nga, nakikita ko pa rin yung mga pinopost niya, yung mga ini-story niya, and nakita niya pa rin yung mga pinopost ko. Ini-story niya? Pinapanood mo? Oh, bakit? Wala lang. Eh kasi tap-tap lang naman yun eh. Ah. Minsan kasi 'di ba kapag wala kang magawa at mag-isa ka lang, single ka, 'di ba? Puro ka nasa lagi ka nasa social media. Oo. Nasa TikTok, Instagram, Facebook. Doon lang sa tatlo na yun umiikot ang mundo ko. Okay? Oo, sa Ano ba bagay. gagawin ko? Hindi Diba? kasi, sa bagay iba-iba talaga yung mga tao. Ako kasi hindi mo ako makikitang nanonood ng story ng mga tao. Maliban na lang kung sobrang importante sa akin. Hindi lang, wala. parang it doesn't interest me kung ano nangyayari sa Pero hindi naman ibig Kapal ang sabihin, mukha ko. hindi naman kasi ibig sabihin noon na pinapanood ko lahat ng stories. Minsan kasi wala lang tinatap-tap ko magawa. lang. Oo. Kasi tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy, oo. Kasi nga naman, una sa lahat, wala rin naman akong gagawin. Oo. Pagka uwi ko ng bahay, wala na. Nakahiga na lang ako, mag-Facebook, di ba? Kapag tinatamad na ako sa Facebook, mag-Instagram naman ako. Tapos pag tinatamad na ako sa Instagram, magti-TikTok naman ako. Doon ako nagtatagal sa TikTok. Tapos kapag tinamad naman ako sa TikTok, Instagram ulit, tapos Facebook, ganun lang. Hindi ako tumatagal sa Messenger kasi una sa lahat, wala ka naman namang akong kausap. Oo. So ayun, so sa tatlong yun lang. Nawalan na siya ng kinakausap. Salamat Hindi kasi yung mga kapatid mo, syempre may mga buhay na sa ibang bansa. Tapos, ano ba iniisip mo? Okay, sige. Oo na. Inulusot mo na eh. Gusto mo lang ako Yung saktan kuya eh. mo nakikinig, di ba? Ayan, ganyan po yung ugali ni Toby. Ayan, Kasi kitang-kita nyo po. knowing you, Ay, nako. gustong-gusto mo akong saktan sa radyo. Ay, excuse me. Dito mo nadaan ako nire-real talk sa radyo mismo. Excuse me. Hoy, ano ka, nire-real talk kita off mic, no? Sa pakikita Oo, mas malala nga lang off mic. Yung tipong, huy, wag na natin pag-usapan, tahimik na siya. Yung tipong bago magsalita, di ba, saka ko sasaktan. Oo. Salamat ha. Bago mag-on ng microphone. Di ba, mag-i-intro ko, nakalimutan ko dahil sa sobrang sakit ng sinabi mo sa akin. Oo, kasi overthink malala si Toby. Sige, wag na natin pag-usapan yun because past is past. And ang important is you're okay now. Pero yun na nga, no, nung sa first love ko, no, talagang dito ko talaga naramdaman lahat. Sa kanya ko ginawa lahat-lahat. Yung tipong hindi ko talaga alam na kaya ko palang gawin pero ginawa ko. Oh, okay. Diba? Lahat ng effort, mga Lahat, ganyan. oo. Okay. Gano'n naman kasi talaga kapag first time mo, itatry mo. Lalo na kung first time ninyong dalawa. Diba? I-explore ninyong things together. Kaso nga lang, ayun, sadly, hindi naging kami and nag-part ways na kami. Okay lang yun. At least na-experience ninyo na kung paano mahalin yung isa't isa. At ayun na nga, doon ko nakilala yung best side ko mismo. Naniniwala ka, sabi nila, first love never dies. Oo, Oh? naniniwala ko. Pero siguro nag-fade siya. Ako, first true love never dies. True love. Kasi, di ba, sabi ko nga kanina, kapag nakarelasyon mo, imposibleng hindi mo minahal yan. At some level, meron kang attraction and love. Hindi nga lang siguro ganon kalala, pero minahal mo yan, kaya mo nga naging jowa. Yes. Oo, pero iba pa rin kasi yung love na plain lang and yung true love na masasabi Actually, mo. tama ka dyan. No? May point ka. Kasi kapag true love talaga, yun talaga yung hindi mo makakalimutan eh. Kahit True. nasabihin natin, oo, hindi naging kayo. Pero totoo naman yung naramdaman mo. Naniniwala ka na meron daw tatlong klase ng pag-ibig. Oo, naniwala ako dun. Oo, yung first love na parang Oo. infatuation, yung second love na true love mo daw yun pero hindi po pwede. Tapos yung third love, ito yung calm and quiet love. Yeah. Na peaceful love, na kahit Tama. anong mangyari, alam nyo sa isa't isa na kayo talaga. Yun yung gusto Diba? ko eh. Yun yung gusto kong maramdaman talaga eh. Ngayon Hindi naman ako sa jowang-jowa, no? Pero wala lang, gusto ko lang maramdaman Hindi yung ba? ganung bagay.
Hindi. Gusto mo talaga, sabi mo kanina na mimiss mo yung pagiging yung pagbati ng mansari. O yun nga namimiss ko nga minsan Oo. Kasi dati, di ba, sinasabi ko rin naman sa'yo to na parang ayoko ng mansari. Kasi Kasi- gusto ko sineselebrate yung anniversary. Pero Oo. kapag naging single ka na pala ng matagal, mamimiss mo rin. Mimiss mo. Oo. Weeksary, mansari. Okay naman siguro yung Wixary. Hoy, may weeksary yan. Oo nga, pero- high school. High school, oo. Nung bata ka pa, Wixary. understood pa yun. Uy, 1 week na tayo. Uy, 2 weeks na tayo. Ganyan. Uy, 3 weeks na tayo. I love you. Ganon. Parang okay naman yun I sa love you so ngayon. much. Bakit hindi mo alam kung tatagal ng isang buwan ngayon ang mga relasyon, ha? Nakakaloka ka. Yung iba nga, hindi mo alam karelasyon mo pala eh. Di ba? Di ba? Meron nga ganun. Pero kaso nga lang, Wixary. Oo. Parang ayoko naman nun. Hindi. Depende naman sa tao yan, baby. Siguro Toes. nga, pero yun na nga nakakamiss nga rin yung mga ganung bagay, yung mga cheesy na bagay na ginagawa nyo, na kung saan kapag ginagawa nyo monthly or hindi naman yung weekly, parang ang boring na. Totoo. Pero ngayon, kapag hindi mo na nararanasan, saka mo naman mamimiss. Oo. Siyempre, ma-appreciate mo lang kasi ang isang bagay kapag wala na. Mm-mm. I'm sure na-appreciate ka. Don't give me hope. Malay mo naman. Hindi totoo yun mga panggaha. Hindi mo malalaman ang importansya at yung value ng isang bagay o ng isang tao. Lalong-lalo na kung nandyan at laging available. Diba? Ma-appreciate mo lang yan kapag nawala na siya. As in, totally wala ng paramdam. Diba? Ganun talaga. Ay, nako. Alam mo, wish ko sa inyong lahat, sa ating lahat actually. Damay mo na sana ako. Ikaw nga, oo. Okay. Actually, wish ko sa'yo. Na sana makita mo na yung peaceful love, yung quiet love, na you don't have to prove anything to anyone kasi alam mo at alam ninyo sa isa't isa na kayo naman talaga na kahit Oo. anong mangyari. Salamat naman. Diba? Wish Salamat, natin yan sa ate. lahat. Diba? Totoo, wish natin yan sa lahat. Actually, dapat nga naman no? Dapat tayo'y palaging pinipili, di ba? Kahit na sino pa yung lumapit sa kanila, well, dededmahin lang nila yon at hindi na Oo. sila hanap pa ng iba. Ikaw mismo ang pipiliin niya araw-araw. Diba? ang sarap Lakas yan. Pipiliin ka Diba? araw-araw. Ay, nako. Kahit mahirap na yung pinagdadaanan, kahit wala na kayong makain, itlog kanin na lang. Mm-mm. Buti nga may itlog, may kanin, diba? Tama. Kahit na ano pang pagkakamali mo, kahit na sabihin natin hindi naman ganun kalala, pero, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Diba? Kahit na sabihin natin, meron kang katangian or attitude na talagang hindi ma-appreciate ng iba or hindi naman kaya hindi tanggap ng iba, pero sa kanya tatanggapin ka pa rin. Yun yung masarap. Alam mo, Tobs, bigla ko tuloy naisip. Sorry na. Halimbawa, nagkaroon ka ng jowa, tapos nagtaksil siya sa'yo, as in nagkaroon siya ng ibang lalaki. Mapapatawad mo siya? Napatawad ko na siya. Nangyari Pero ngayon, kasi bata ka pa nun eh. Hindi, nangyari na siya. Oo. Pero nga lang, ayun, ang nangyari nun, napatawad ko na siya, oo. Oo. Pero syempre, it doesn't mean na nabigyan ng justice yung nangyari. Mm-mm. Yung kumbaga, inano kasi, Yung hindi... pagpapatawad mo hindi nabigyan ng justice? Oo, yung na-feel ko mismo. Oo. Hindi siya nabigyan ng justice kasi at some point kasi parang ako yung sinisisi na ako yung mali kung bakit niya nagawa yung ganung bagay. Ay, Ganun kasi yung nangyari. narcissist. Oo, so ayun, Gaslighter. para sa akin, oo, napatawad kita, pero it doesn't mean na nabigyan ng justice yung naramdaman ko. Oo. 'Di ba? And at some point, makakalimutan mo na lang din at maghihiwalay na lang din kayo. Eh di ba kapag naman talaga niloko ka tapos pinatawad mo, wala naman talagang justice doon, di ba? Ayun. Kasi walang paraan para maging fair eh. Mm-mm. Kasi ikaw yung niloko eh. Tama. Injustice yung, ikaw na nga yung naloko, ikaw pa yung sinisi. Diba? Injustice yun. Diba? Kaya para sa akin, hindi ako naka-move on dun sa nangyari na yun kasi hindi nga nabigyan ng hustisya. Kasi para sa akin, naiisip ko pa rin, teka, parang ako yung mali, di ba? Oo. Parang ako pa rin yung sinisisi, ikaw yung gumawa ng kalokohan. Ba't parang kasalanan ko? Oo, parang kasalanan ko. Diba? Na nakakayan. Sana gumawa na lang ako ng kasalanan Oo, din. sana tinutuo ko na lang Oo. din yung mga sinusumbat mo sa akin dati. Para kahit papaano mapanindigan ko. Oo, kung alam mo lang Oo. kung sino-sino mga nagchat-chat sa akin noon, nung Diba? time na Totoo yun. naman. Pero dinededma ko. Kasi in a relationship ka and Oo. you respect the relationship. Tama, di ba? At Oo. nirerespeto ko yung babae. Totoo. Diba? Most of Kasi naitanong ko yan, Baby Tobs, kasi yun nga, napag-uusapan natin yung hindi mo ma-appreciate kapag nandyan pa. Kasi di ba ang daling magsabi na patawarin mo, tulad na sinabi mo, patawarin mo kahit ano man yung magawa niyang pagkakamali sa'yo, ganyan. Pero kasi naisip ko, what if magkaroon ng iba? Hindi ko alam kasi kung mapapatawad ko. Okay. Hindi ko alam kasi syempre mahal mo yung tao pero
yung sakit na madudulot sa'yo, di ba? Yun yung pinakamahirap doon, yung sakit trauma, mismo. di ba? Oo, yung tipong kada matutulog ka, maaalala mo yun. Tapos kapag umalis siya, maaalala mo yung mga, 'di ba, yung infidelity, sino yung kasama na naman kaya nito, nag-uusap pa kaya sila. So, ang hirap, 'di ba? Lalong-lalo na kung same sila ng office. 'Di ba? Ay, nako, sinasabi Kahit ko sa'yo. na hindi same ng office, baby Tobes, basta yung isa talaga nakakabit pa din, tas hindi bumibitaw, mas nakakaano yun, 'di ba? Mas nakakaaning yun. Tama ka dyan. So ano ba, is it right to hold on or to, still stay in the relationship kapag ganyan? Siguro depende yan sa tao. Na kung saan kapag kaya naman niyang tiisin talaga yung sakit. Kasi alam ko yung trauma eh. Alam ko yung sakit na mararamdaman. Kung kaya naman niya i-handle, why not coconut? Diba? Kung nabigyan naman ng hustisya talaga yung nangyari sa kanila. Diba? Yung na-feel niya talagang sinala talaga at humingi talaga ng sobra-sobrang tawad na hindi siya sinisisi. Tapos bumawi. Tapos bumawi naman. Iyon siguro kakayanin mo. Pero mahirap. Hindi ko sinasabing madali. Sobrang hirap ng ganun. Ngayon pa lang naaaning na ako. Diba? Naiiyak nga ako. Ngayon pa lang naiiyak na ako. Ano ba yan? Yun yung mahirap dun eh. Kaya, Kasi kahit nasabihin natin 2 years na nagtagal, pero andun pa rin yung sakit. Ibang klaseng sakit yung naramdaman mo nun. Ibang klaseng trauma yung na-experience mo nun. Kaya 2 years pa rin, kahit na 2 years nang nakalipas, no, naalala mo pa rin at ramdam mo pa rin yung sakit, parang kahapon lang. Kaya alam mo, totoo yung sinasabi ni Derek Ramsey. Alam mo yon, yung nag-viral na parang idea niya about getting married. Na ang mga lalaki daw, ang sinasuggest ni Derek Ramsey is that you marry on your 40s or in your 40s. 40s? Kasi at least by 40, by then, nagawa mo na lahat ng gusto mong gawin. Mambabae, magsugal, sumama sa tropa, ganyan, magwaldas ng pera. At least at 40, at may ipon ka na, settled ka na, nagpakasawa ka na sa lahat ng pwede mong gawin, ang focus mo na lang is yung asawa mo at yung anak mo at yung pamilya mo. Sabi ni Derek Ramsey, kasi he married at 40 eh. 40 plus. Kasi kung 40 naman ako, parang tanda ako na nun. At least na-experience mo na lahat. Kaya ngayon Bagay. pa lang gawin mo na lahat. Ano bang gagawin ko pa sa lahat? Lahat na pwede mo ma-experience. Ano pa ba? Turuan ka. Ay! Bigyan ka ng idea. Sige nga. Diba? Noted. Totoo lang. Ayan. At 40 years old. So, naniniwala din naman ako. Ako siguro 30, 31, 32 na yung pinakamatagal. 35 siguro. 35, oo, pwede pa. Kasi dati kasi 32 pinakamatagal? Ilang taon ka na ngayon? 26. Oh, 26. Ilang taon na lang. Bakit? Sure ka? Masama ba? Pinipressure mo yung sarili mo. Hindi kasi gusto ko kasi Sabi ko na sa'yo. na 30 ako, may pamilya na ako nun. Ikakasal na ako. By 31 siguro o 32, may anak na ako nun. Ganon. Sige, pressurein mo yung sarili mo. Hoy, ilang taon na lang, Toby. O bakit? Hindi ko ba kaya? Hindi ko alam sa'yo. Kaya ko yun. Yung sa pagkatao mo na hindi ka lumalabas ng bahay nyo at computer is life. Ayun yun. Good luck. Alam mo na, eto since single nga ako, na ano ko nga na, paano ako magkakajowa? Exactly. Tamad ako lumabas, tamad ako makipag-usap, di ba? Paano? Nasa computer lang ako palagi, di ba? Hindi ako maalis, nagpupunta sa mall, di ba? Hindi. O ganito na lang, sumama ka mamaya kasi nandyan tayo sa PLM mamaya. Uy, PLM? May bloodletting project tayo dyan kasama ang Red Uy. Cross. Oo. Pwede, estudyante. Oh, yan. Sabi ko sa'yo. Oo, diba? Pero ayun na nga mga panggano, kung ikaw naman ngayon ay nakaka-experience ng isang pagmamahal, no? Na talaga nga namang gustong-gusto mong ikip yung isang tao, ay, do something about it. At kung nakikita mo talaga na siya na talaga yung the one mo, ay naku, gawin mo na ang lahat. Pero kung mabasted ka man, ma-reject ka man, ma-ghost ka man, tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi kayo para sa isa't isa at hindi siya yung iyong the one, okay? At kung ikaw naman ay nasaktan, niloko, ay nako, yan yung mahirap dyan. At make sure lang naman kung papatawarin mo siya, no, kaya mong kalimutan yung kanyang mga nagawa. Dahil kung hindi, masisira ka gabi-gabi, maaalala mo yan na parang kahapon lang ulit yung ginawa niya. Ganun po kasakit yun, ganun po yung trauma nun. Promise! Parang hina naman ang promise mo. Promise. Yan! Kasi pag dinagdagan ko pa, overtime na tayo eh. Mayayari na tayo ni Miss Mavi. Anyway, mga pangga, susunod ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo,
walang iba kundi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Alright? Alright! So for our next song, here's a song from Jason Mraz titled I Won't Give Up para sa mga pangga natin dyang ayaw sumuko. Hoy! Kahit na sila ay hindi na pinapansin. Laban lang! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tumutok lang dito sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. When I look in